Natapos ang deliberasyon ng Committee on Justice sa Kamara impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dinismiss kung kaya't itutuloy ang usapin sa plenaryo. Tunghaya ng ulat mula kay Jade Buhoy. The Chair announces the approval of the motion adopting the committee report as well as its accompanying resolution. So ruled. Pinagtibay ng House Committee on Justice ang committee report na nagdidismiss sa mga impeachment complaint laban kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos itong ituring na insufficient in substance. Sa botong 39 na pabor, 4 na pagtutol at walang pagpigil, inaprubahan ng komite ang ulat na nagpapatibay sa naunang desisyon nitong hindi sapat ang nilalaman ng mga reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at ng grupong pinangungunahan ni Liza Maza. Isa sa mga tumutol si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na nagsabing di wasto umano ang pamantayang ginamit ng komite sa pagsusuri ng mga reklamo. Ayon kay Erice, ang tungkulin ng Justice Committee sa yugtong ito ay tukuyin lamang kung may sapat na alegasyon ang reklamo at hindi timbangin ang ebidensya o husgahan ang pananagutan ng Pangulo. Gayunman ipinaliwanag ni Justice Committee Chair Jervil Luistro na ang committee report ay formal na nagbigay tuldok sa proceedings sa antas ng komite matapos mapagtibay ang boto noong February 4 na hindi sapat ang mga reklamo sa substance. Insufficiency in substance of both the De Jesus complaint and the Maza et al. Complaint. And in consideration of this position in the committee report, pinagbotohan na rin po on the same vote. Nilinaw ni Luistro na ang dismissal sa antas ng komite ay hindi pa pinal at kinakailangan pang aprubahan o ibasura ng plenaryo ng Kamara kapag naisama na ito sa order of business. Ayon sa mga mambabatas, matapos makumpleto ang mga pirma ng mga kasaping bumotong pabor sa committee report, ito ay agad na ipapasa sa plenaryo para sa kaukulang aksyon. Maliwanag pa rin that initiation is completed when you refer it to the Justice Committee, no? So kung kailan na-refer ito sa Justice Committee, I believe that that reckons the running of the one-year prohibition period. Dagdag pa ni Luistro, kinakailangan ang boto ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara upang maaprubahan o maibasura ang committee report sa plenaryo. Kaugnay naman ng one-year bar rule, ipinaliwanag ni Luistro na ang bilang ng 1 taon ay nagsisimula sa petsa ng referral ng reklamo sa Justice Committee at hindi sa petsa ng paghahain ng reklamo. Samantala, nilinaw rin ng komite na walang tinatawag na partial voting. Either you vote for the committee report itself or you don't vote for it. No? So a partial vote is basically considered a no vote. Sa bahagi naman ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng komite na hanggat wala pang referral sa Justice Committee, hindi pa rin nagsisimula ang one-year prohibition period. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. President Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang transition ng stewardship ng Caliraya, Botocan, Kalayaan o CBK Hydroelectric Power Plants sa Barangay San Juan, Kalayaan, Laguna, Lunes ng umaga. Isa sa pinakaimportanteng renewable energy resources ang CBK Hydroelectric Power Complex kung saan kabilang ang Caliraya, Botocan at Kalayaan power plants. Our invited guests, ladies and gentlemen, good morning. Today's turnover of the Caliraya, Botocan, Kalayaan Hydroelectric Power Plant marks a deliberate step toward an energy system that is steadier in operation, smarter in design, and ready for the future that we are building. A future where Filipinos can count on electricity that keeps pace with their needs and works without disruption. The CBK HEPP is one of the largest hydropower complexes in Luzon,
with an overall capacity of 797 megawatts, composed of 3 distinct but complementary facilities. And for many years, the CBK complex has already played a vital role in supporting Luzon's grid. With this privatization, completed through the successful bid of over 36.27 billion pesos, the government is able to unlock significant resources while ensuring the continued operation of a strategically important energy asset. In doing so, the government can invest where it matters most, in our people. Particularly, these resources can be directed towards the immediate needs of the public, such as for classrooms, for roads, and for hospitals. And as we continue to diversify our energy sources, Sa ibang balita, walang isusukong teritoryo, yan ang naging mga babala sa panawagang isuko ang West Philippine Sea na siyang tinutulan ng mga eksperto at opisyal. Narito ang kabuang detalye hatid ni Jade Buhoy. Umani ng matinding pagtutol ang mga pahayag na nagmumungkahing isuko ng Pilipinas ang bahagi ng West Philippine Sea kung saan iginiit ng mga eksperto, Philippine Coast Guard at mga senador na malinaw sa batas at kasaysayan ang soberanya ng bansa. Iginiit ni Dr. Jose Antonio Goytia ng Alyansa ng Bantay Kapayapaan at Demokrasya na walang anumang teritoryo ng Pilipinas ang maaaring isuko at ang pag-atake sa legal na posisyon ng bansa ay tuwirang nagpapahina sa kakayahan nitong ipagtanggol ang soberanya sa ilalim ng pangdaigdigang batas. Ayon kay Goytia, ang pagdududa sa mandato ng Philippine Coast Guard o PCG at Armed Forces of the Philippines ay hindi pagiging maingat, kundi nagiging anyo ng tahimik na pagsuko. Binigyan din niya ng malinaw ang batayan ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling na nagbasura sa malawak na pag-angkin ng China. Kaugnay nito, sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na uncalled for ang personal na pag-atake sa mga opisyal at mambabatas na naninindigan para sa West Philippine Sea. Mariing tinutulan ni Lacson ang mungkahing isuko ang Kalayaan Group of Island at sinabing katumbas ito ng pagsuko ng Palawan at buong bansa. Aniya, may umiiral na lokal na pamahalaan, barangay at paaralan sa Kalayaan, patunay ng aktwal na pamamahala ng Pilipinas sa lugar. Sinabi pa ng senador na kapag hinahamon ng Pilipinas ang pagpasok ng mga dayuhang barko sa sariling karagatang saklaw nito, umaalis ang mga ito na ani ay patunay na epektibo ang pagpapatupad ng soberanya. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard o PCG, inimbitahan ni Commodore J. Tariela si Senador Rodante Marcoleta na personal na bumisita sa Kalayaan Island Group upang makita ang sitwasyon ng lugar. Ayon sa PCG, bahagi ng disimpormasyon ang mga pahayag na kumikwestiyon sa legal na katayuan ng Palawan at ng West Philippine Sea. Sa gitna ng usapin, iginiit ni Goytia, Lacson at ng PCG na ang pagtatanggol sa soberanya ay hindi agresyon, kundi tungkulin ng Estado at nananatiling malinaw na walang isusukong teritoryo ang Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, matapos ang pananalasa ng bagyong Basang na mahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng higit 3,000 kahon ng family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo sa Carmen, Surigao del Sur. Ayon sa DSWD, magsisilbing agarang tulong ang mga food pack habang patuloy ang pagbangon ng mga pamilya mula sa pinsala ng bagyo. Sinabi rin ng ahensya na tuloy-tuloy ang relief operations alinsunod sa direktiba ng Pangulo na tiyaking walang maiiwang Pilipino sa oras ng sakuna. Sa iba pang ulat, bunsod ng natimbog na pagpuslit, isinuko ng Bureau of Customs na iya sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ang mahigit 36 million pesos na halaga ng nakumpiskang agarwood shipment.
Ayon sa BOC, kabuuang 18 shipment na may bigat na 49.15 kilos ang na-forfeit dahil sa paglabag sa batas sa Customs, Forestry at Wildlife Protection. Iginiit ng ahensya na patuloy nitong paiigtingin ang border enforcement at ang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya para sugpuin ang iligal na kalakalan ng yamang dagat. Limang individual naman ang inaresto matapos lusubi ng PNP at DENR ang isang illegal mining site sa barangay Ginhalinan, Barobo, Surigao del Sur. Nasamsam sa operasyon ang 3 backhoe, isang pick-up at iba pang kagamitang ginagamit umano sa iligal na pagmimina. Ayon sa PNP, patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa DENR upang sugpuin ang illegal mining na nagdudulot ng pinsala sa kalikasan at kabuhayan ng mga komunidad. World News alas 8. Today, that we may live our daily lives with simplicity and austerity. With pain and sadness, I have learned of the new attacks in Nigeria that have caused a lot of human life has been lost. I express my closeness, my prayerful closeness to all the victims of terrorism and violence. I pray and hope that the competent authorities will be able to guarantee the security of each and every citizen. Today is the memory of Saint Josefina Bakita, and we celebrate the World Day of Prayer and Reflection against human trafficking. I thank all the religious and many people who are committed in working hard to eliminate every form of slavery. I say to them, peace to everyone. I say peace begins with dignity. For the people of Portugal, Spain, Morocco, especially in Andalusia and south of Italy, especially in Niscemi, in Sicily, who have been touched by floods. I encourage these communities to remain united and have some solidarity, and may they find the maternal protection of our Blessed Mother, the Virgin Mary. And then I welcome all of you, Roman pilgrims, Italians from different countries. I greet the faithful from Merida, from Murcia and Malaga in Spain. There are some as well who come from Belarusia, in Lithuania, and the students from Spain, and young people preparing for confirmation from Malta, and many young people who are joining us, connecting with us from Brescia. Let us continue to pray for peace. Ce lo insegna la storia, non danno futuro all'umanità. Il futuro sta The future of humanity is in the respect and the brotherhood among people. I wish all of you a happy Sunday. Ще одне була детальна розмова з нашою переговорною групою після перемовин як з американцями, так і в тристоронньому форматі з росіянами. Я вважаю, що кожна зустріч важлива. Кожна зустріч додає
ясності, як і коли війна може справді закінчитись. Для України і взагалі для надійності домовленостей принципово, щоб були гарантії безпеки, щоб Росія не повернулася в Україну з третім вторгненням. Гарантії безпеки – це те, що справді може дати більше довіри і процесу дипломатичному, і результату, який потрібен. Працюємо зараз над документами, з якими хлопці повернулись. Також над графіком подальших дій, подальших зустрічей, кроків. Я хочу подякувати команді за роботу, і найближчими днями ще ми будемо з командою працювати над підготовкою до наступних форматів. Я буду інформувати і наших партнерів в Європі про те, що на столі і які є перспективи. Україна зацікавлена, щоб Європа була учасницею процесів. Те, що вдається нам у залученні Європи, у врахуванні інтересів Європи, все це досить серйозно. Ми розраховуємо і надалі на таку ж суттєву підтримку і від Європи, і від Америки. Я дякую всім в Америці, хто справді хоче миру, також від інших партнерів у світі. Треба всім разом працювати заради реального миру. Слава Україні! World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Atong Ang wala sa Cambodia. Libreng pay awards para sa PhilHealth Direct contributors plano ng DOH. Voter registration sa BAR muling ipinagpatuloy. Soberanya ng bansa sa West Philippine Sea muling iginiit ng mga mambabatas at eksperto. Mga biktima ng bagyong Basyang sinaklolohan. 5 arestado bunsod ng illegal mining sa Surigao del Sur. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan po ang pinakamaiinit na mga balita ngayong araw na ito. Manatiling nakatutok sa aming Facebook page para sa mga updates, Golden Nation Network. At mag-subscribe naman sa aming YouTube account, YouTube at Golden Nation Network. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ang News Force.